I-hide ko lang to saglit. So, ibig sabihin ng pattern na to, connective sentences, Paki. Paki Toki, yan, sir. Toki, describe in the main sentence exist or occurs. Kung kailan, yung when, ito yung gamit niya. Connect two sentences and expresses the time when the, when the state or action described in the main sentence exists or occurs. No? For example, sa time na kumakain ako, ay kumakanta ako. No? Ito isa-isahin natin. No? Yung verb dictionary form, dapat naka dictionary form yung verb dito. For example, sa tuwing naliligo ako. Kasi yung ano, yung tuki is yung tuwing, yung when. So sa tuwing naliligo ako ay kumakanta ako. For example, ganyan. No? So ano example dito? Sa tuwing sa tuwing nakikinig ako sa klase ay inaantok ako. No? For example, dyan muna sa verb. No? So, abirutuki. Abirutuki. Ibig sabihin, dalawa lang yung pwede mo ilagay dito. Present positive lang or present tense negative. So, abirutuki sa tuwing naliligo ako. Tapos, utaimasu. Kumakanta. So, abirutuki utaimasu. Ibig sabihin ng abirutuki no, yung sa tuwing naliligo ako. Tapos yung kumakanta ako naman is utaimasu. Abirutoki utaimasu. Ito naman, sa tuwing nakikinig ako sa klase, ay inaantok ako. So, jugyo o dictionary form, verb. Kikutoki. Yan. Jugyo o kikutoki. Nimoy desu. Yan. So, yun yung sa dictionary form. Ito naman sa name form. Ano ba yung sa tuwing sa tuwing hindi ako nag-aaral ng lisan ay pinapagalitan ako ng parents ko. Sa tuwing hindi ako nag-aaral ng lesson ko ay pinapagalitan ako ng parents ko. So, ano example dito? Sa tuwing hindi ako
kumakain ay sumasakit yung tiyan ko. Sujugyo o Binkyo Shinai Toki. Sujugyo o Binkyo Shinai Toki. Tapos pinapagalitan. Ryushini. Ano yung una, sir? Yung Diagyo? Jugyo. Klase. O Jugyo? Yung lesson mo. Yung lesson mo. Jugyo. So, Ryushini. Jugyo. Shikata Rimasu. Ibig sabihin na shikararimas yung pinapagalitan. Dito naman sa tuwing hindi ako kumakain ay sumasakit yung tiyan ko. So, tabinay. Toki. Punakaga. Itako. Itako. Narimas. Yan. Itako narimas. So, yun yung ibig sabihin dito no, sa knife form. Sa adjective naman. For example, sa tuwing inaantok ako, ay inom ako ng kape. Sa tuwing inaantok ako, ay uminom ako ng kape. Ikaw, ma'am, hindi ka naman inaantok. Sir? Hindi ka naman inaantok. Inaantok ba? Yung, ito. Malakas Ha? Putol-putol yung boses. Sir? Putol-putol yung boses. Yung boses ko, mama, putol-putol din siya. Wala. Ha? Yung ka Mama Isa, umalis na yata si Mama Isa. Kasi nagre-record. No? Kung laging, try ko no, kung laging ba siya. Laging nga siya. Laging nga siya. So, palitan ko muna ng connection. Saglit. Kasi masyadong lag yung yung connection ko. Wala akong matindihan sa sinabi mo, mami. Choppy, no? Baka sa akin yung may problema dito. Okay na. Yan, ma'am. Didig na, ma'am. Klaro na, ma'am. Hello? Yan, ma'am. Dinig na, ma'am. Ay, saglit na. Namatay pala yung speaker ko. Kasi kanina choppy. Yan, ma'am. Okay na, ma'am. Naririnig naman po kita, sir. Ah. Ako po ate. Hindi ko narinig. Kasi sabi yung kanina, yung boses mo, akala ko sa akin yung sa akin yung problema. Okay na ngayon na ko na.
So, tuloy tayo dito. So, bigyan ko lang to ng tigdadalawang example yung nakalagay dito, no? Para mas maintindihan to. Tigdadalawang examples doon sa tuki. For example, ni mo tuki. Kuhi, oh. Lumimas. Sa tuwing inaantok ako ay uminom ako ng kape. So, an example dito, sa tuwing nalulungkot ako ay tumatawag ako sa pamilya ko. So, sa bishi, tuki. Tapos kazuko ni dinwao takimasu no. Sa na-adjective, so for example, no, yung na-adjective, sa tuwing free ako ay tumutulong ako sa parents ko. Sa tuwing free ako ay tumutulong ako sa parents ko. So, himana. Okay. So, dito sa na-adjective mo, pag naka-ano siya, pag naka-na-adjective siya, may nasa gitna. Himana toki, tapos ayusin. Ano po yung hima? Free. Yung walang ginagawa. Okay. Hima. Ryushin ni. Hindi po pwedeng sabihin hima toki. Kailangan dadagdagan lang Na. adjective. Marurungdaman ka. Marurungdaman. Kailangan may na siya. So, himana toki, hiryushin ni. Tichudaimasu. Yung tumutulong. Yan. So, ano example dito? Yung sa na-adjective. Salitan dito, no? Ano yung mas maganda dito? Taihin. O, taihin. Na toki. Ibig sabihin sa tuwing mahirap o nahihirapan, sa tuwing nahihirapan ako, taihin na toki, ano yan? Ay nahihingi ako ng ay nanghihingi ako ng tulong, pwede rin. Ano, pag nahihirapan ako ay tumatawag ako sa kaibigan ko, pwede rin eh. Ay, tumatawag ako sa pamilya ko. For example, ganyan. Soryushin ni. So, yun yung sa adjective, no? May na siya. Tapos, yung sa noun. Pag noun, merong no sa gitna, no? For example, kudomo, no toki. Ibig sabihin, noong bata pa ako. Yan. So, kudomo no toki, noong bata pa ako. No? Tapos, ano ba yung nung bata pa ako ay palagi akong ay naliligo ako sa ilog. Ay, naliligo. Palagi akong naliligo sa ilog. So, kudomo no toki. Tapos, tawa. Yokokawa ni
Oyoide. Ano po yung yoko, sir? Palagi. No? Often. Ay, So, oyoide imasta, yung palaging naliligo. No? Oyoide imasta, yung palaging naliligo. No? So, ay, isa pa, doon sa noun. Yan. Salita, no? Dito sa noun. Sinutoki, hudo monotoki, tapos, pwede rin, ano, sain, totoki. Ibig sabihin yan, noong empleyado pa ako. Noong empleyado pa ako, ano yung ginagawa mo? So, noong empleyado pa ako ay nag-aaral. Pwede rin, ano ba yung ano? Mas maganda dito. Noong empleyado pa ako, ay palagi kaming umiinom ng beer ng kaibigan ko. Tumulat sito. Biro. Lumimasta. Yan. Tumulat sito. Biro. Lumimasta. Yoko. Tumulat sito. Nakalimutan nyo. Yan. So, yun yung ano, no? Yun yung ibig sabihin dito sa part na to. Kaya lang, apat yung i-consider mo dito sa ay adjective, na adjective, pati yung noun. No? Pati yung noun. Yeah. For example, pwede mo sabihin na kunay eh. No? Pwede mo sabihin na kunay dito. No? Sa tuwing hindi ako nalulungkot, ito is ano to eh. Sa tuwing nalulungkot ako, pag ikunay mo siya, sa tuwing hindi ako nalulungkot. No? Pwede naman eh, sa tuwing hindi ako nalulungkot. No? Ikunay mo siya. Masyadong mahaba nga lang eh, pag ilagay mo yung tiga-apat na tenses. No? So, madali lang naman siya intindihin. May mga example din dito, pwede mong titingnan. No? Yoki no toki, yung kaysa, may mga example dito. No? So, wala ka namang tanong dito ma'am sa when, yung sa tuwing, wala naman po, sir. wala. Tapos dito naman sa isa, toki din, kaya lang iba yung meaning. Iba yung punto niya. Okay, this. Super. So, yung sa ano, verb dictionary form, yan, indicates that at the being referred to the action had not been completed. Had not been completed. Tapos yung sa verb form naman, indicates that the action was completed and the speaker both okay na to. Yun na yung pinakapunto na ano eh. Kasi dito sa part na to, magkaparehan ng translation sa English, no?
Kaya lang, magkaiba ng meaning. Ito. Kuni e. Kairo toki. Kabako. Kaimasta. Sabihin niyan, I bought a bag when I went back. When I went back to my country. Yung isa nakakaita. No? Nakakaita yung isa. Dito. Yan. Kuni e kairo toki kabako kay masta. Dito naman, kuni e kaita toki. Magkaiba eh. Kairo, kaita. Present tense, past tense. Kuni e kaita toki kabako kay masta. Pero pag titingnan mo yung English, pareha eh. No? I bought a bag when I went back to my country. Dito naman, I bought a bag when I went back to my country. So ano ba yung pinagkaiban nila? Ba't magkaganyan? Magka-pareha ng translation. So, andito yung paliwanag, no? Kapareha ng ano eh, translation sa English. Pag nakakairo, yung dictionary form indicates that at the time being referred to the action had not been completed. Yung sa verb to form naman indicates that the action was completed. Ibig sabihin, I bought a bag when I went back to my country. Yung kuni kairo toki, kabango kay masta. Ibig sabihin, pag manggagaling siya sa Japan niya bibilhin yung bag. No? For example, no, uuwi siya ng Pilipinas. Tapos manggagaling siya sa Japan. Bibili siya ng bag doon pa sa Japan. No? Hindi pa siya nakauwi. Tapos dito sa ano sa pangalawa, kung kailan pa siya nakauwi ng Pilipinas, kung for example, manggagaling siya ng Japan, doon pa siya bibili. No? Sa Pilipinas na siya bibili dito. For example ito, another example. Ito na sa Japan siya bumili dito. Dito naman is sa Pilipinas na siya bumili. Pag yung ibig niya sabihin dito, manggagaling siya sa Japan, uwi siya sa bansa niya, sa bansang Pilipinas. Example, no? Ramen. Ano? Maganda yung ano dito. Yung verb dito. Yun lang. Pili din ng magandang verb dito. Kimono. Yan. Kimono. Kairo. Okay. Kaita, sir, nakabalik na, di ba? Ha? Yung Yun. kaita po, nakabalik na yun. Nakauwi na. Nakauwi na pala. Nakauwi na. Tapos yung Cairo, Pauwi pa lang. uuwi pa lang. Pauwi pa lang. Ibig sabihin, kung manggaling siya sa Japan pa niya, bibilihin yung bag. No? Ito. Ibig sabihin, mas magandang itagalog natin, mas klaro siya, no? Noong papauwi na ako ay isinuot ko yung kimono. Kimono yung sinusuot ng mga Japanese. Yung sinusuot ng mga Japanese na magagandang masuotin. Dito naman, noong naka-uwi na ako ay isinuot ko yung kimono. Mas klaro to dito pag nung papauwi na ako ay isinuot ko yung kimono. Yun sa Cairo eh. No? Kaita, nung nakauwi na ako ay isinuot ko yung kimono. Mas maintindihan pag nakatagalog siya dito. No?
noong papauwi na ako sa bansa ko ay bumili ako ng bag. No? Dito naman, sa isa English is pinarihan ng translation. Nung nakauwi. Yan. Nung nakauwi na ako sa bansa ko, ay bumili ako ng bag. Ibig sabihin iba kasi yung papauwi kasi nakauwi na eh. No? Pag papauwi, ibig sabihin, nakabili ka na kung saan ka manggagaling. Dito naman, bumili ka kung kailan ka nakauwi. No? Nung papauwi na ako sa bansa ko, ay bumili ako ng bag. Nung nakauwi na ako sa bansa ko, ay bumili ako ng bag. No? Hindi si manner dito. Nung papauwi na ako sa bahay ko, no? Sinuot ko yung kimono. Nung nakauwi na ako sa bahay ko, ay isinuot ko yung kimono. So, yun yung ibig sabihin dito no, sa dalawa na to. Verb stop form at saka yung dictionary form. May tanong dito, ma'am, sa part na to. Wala po, sir. Wala. So, yun yung ibig sabihin doon, no? So, dito sa part na to. Tapos, dito naman tayo sa verb dictionary form to. So, yung to na to is yung then inevitable. Inevitable. Ay, inevitable para sa akin. So, ibig sabihin ng inevitable dyan, yung hindi may iwasang mangyari. No? Yung sure na mangyayari. Yung to naman dyan, kung bigyan mo siya ng translation dun sa Tagalog, is yung kung. No? Sa Japanese, maraming klaseng kung. No? Yung tara, ito. Kaunahan to. Kung din yan eh. Areba. Kung din to. No? So, dapat alam natin yung konteksto kung kailan natin gagamitin yung particular kung na ito. No? Ito, yung to na to. Dapat yung konteksto is sure na mangyayari. No? So, for example, no? Kung liliko ka. Ano yung try ba? Kung din yan, ma. Kung. Ano? Kung din yung meaning. Yung tara, kung din. Yung to dito is yung kung din. No? Mahaba yung paliwanag dito. So, ito muna yung papaliwanag ko. Yung kung na to. Yung sure na mangyayari. No? So, for example, kung liliko ka sa kanan, ay makikita mo ang hospital. Yan. Kung liliko ka sa kanan ay makikita mo ang hospital, no? So sure naman na mangyari to eh, no? Yan. Hindi siya optional, no? Ay, ito. So Migi magaro to. Naka-dictionary form siya. Ibig sabihin ng Migi magaro to kung liliko ka sa kanan. Yan. Makikita mo ang hospital. So, view in
ga mimasu. Yan, no? Pag nakaganito yung sentence mo, kung mag kung magsisikap ka, ay yayaman ka. So, ito, sure ba itong na mangyari kung magsisikap ka, ay yayaman ka? Hindi naman to sure eh. Bawal kang gagamit ng to. Bakit? Maraming nagsisikap ngayon, hindi naman yung mayaman. Tapos yung konteksto ng to is sure na mangyayari. Ito, hindi sure na mangyayari. Kaya bawal ka mag-to dyan sa kung na yan. No? Kundi dito ka sa tara. No? Nakaganito eh. Tawag dito. Yuko. Hata. Rakuto. Kanimutsu ni narimasu. Ito, yung translation dito is nakaganito. Pero out of context. Nakato siya eh. Pero yung salita niya, hindi sigurado na sure na mangyayari. No? So, na example dito. Ito mga mali ito, no? Another example dito sa to. Kung pipindutin mo itong buto na ito, ay lalabas yung sukli. No? Kung pipindutin mo itong buto na ito, ay lalabas yung sukli. Sure yun. No? Sure yun, no? Ay lalabas yung sukli. Hindi pwedeng hindi sure yun. Pag hindi sira, no? Sure na mangyari na lalabas na lang yung sukli. So, punugutan, no? Uso to. Otsoriga dimas. Ibig sabihin ng otsoriga dimas, yung sure na lalabas yung sukli. No? So, yun yung last example dito sa to. Ano yung hindi may iwasang mangyari sa Japan pag March na ay nag-i-snow. No? Hindi talaga, pag December, January na lang. Sa Japan, pag January na, ay nag-i-snow. So, nihon de. Tapos, ichigatsu ni Naruto. Yuki ga furimasu. So, yun yung gamit ng to dito, no? Kasi, Bakit po may naro? ito to? Ninaro. Pag ano na, pag March na, ninaro. Become March na. To become March na. No? Pag March na. Sorry. March, January pala. Mali yung nabanggit ko. January, no? Ito yung pinagkaiba. Yung naro, sir, galing siya sa narimas, di ba? Oo, galing siya sa narimas. To become, January na. No? So, kasi pag nakaganyan lang, hindi siya pwede, no? Na hindi mo lagyan ng Nihon de ichigatsu to. Wala sa pattern eh. Verb dictionary form nakalagay. Verb dictionary form yung nakalagay, no? Yung ichigatsu is hindi siya dictionary form, kundi is a noun, no? Nihon de ichigatsu to yokiga podimasu yan. Anong grammar to eh, no? Kasi naka-noun siya, no? So, dapat naka-ano siya. May ninaro. No?
Yung pag March man, to become, pag January na. No? So, another example dito na mali, na hindi siguradong mangyayari. No? Kung mag-study ka ngayong gabi, na, kung makarating ka na sa bahay, ay tawagan mo ako. Kung makarating ka na sa bahay, ay tawagan mo ako. No? So, utsini. Tapos, sukuto. Walang ganun na, orong grammar to. Dinwao. Stay kudasai. Yan. So, mga mali to, no? Mga mali to siya. Bakit? Kung makarating daw siya sa bahay, tawagan mo ako. Hindi naman masigurado mangyari to eh. Optional siya eh. Pwede niya tawagan, pwede niya hindi tawagan. No? Optional yung no? Yung, tawag dito, yung tara. No? Pag ganito yung konteksto ng sentence mo, na hindi siya sure na mangyari, tara is use. No? Tara yung gagamitin mo. Yung nasa baba. Ito. Tara is used instead of to. Pag ganito yung situation ng sentence mo or thoughts ng sentence mo, no? Yung will, hope, invitation, or request. Will, hope, invitation. Pag yung sentence mo may naka-will siya, na yung will, no, yung verb type form, no? Tapos yung hope, yung purpose of going, ay yung mas form pala baliktad. Invitation tapos kudasai. Nabaliktad. Verb must form. Tapos verb masin ka. Request verb form. Kudasai. For example, jikan ga aru to isme ikimasu. Yan. Ito yung mga mali. No? Ibig sabihin yan, kung meron akong oras, ay pupunta ako sa SM. No? Kung meron akong oras, ay pupunta ako sa SM. So, hindi pwedeng gamitin yung to dito kasi yung dulo ng sentence mo is nakamas. Is nakamas. Ibig sabihin, yung mas na to is optional yung konteksto ng sentence. Optional eh. No? Kung meron daw siyang oras, yung pupunta daw siya sa SM, ibig sabihin, optional, pwede siyang pumunta sa SM at saka hindi. No? Dito is naman to eh, sigurado mangyari to eh. No? Kung gagawin mo yung isang bagay, so, tara yung gagamitin dito sir. Yung, kung meron oras ay pupunta ako sa SM. Kung meron akong oras Tara. ay para? Ano yung para, ma'am? Ganda. Ano po yung gagamitin dyan? Tara, di ba sir? Tara dito. Tara. Ganda. Use tara. Arong tara. Na yung Bakit tara. po nakato? Ito mali. Nilagyan ko lang mali eh. Okay. Nilagyan ko ng mali. Kasi nakaano siya. Optional
Optional yung sentence niya. Ganun din dun sa nakatay form. Ikitay. No? Jika nag-aaral to is ikitay des. Ibig sabihin, kung meron akong oras, ay gusto kong pumunta. Gusto kong pumunta sa SM. No? Dito naman sa invitation. For example, kung meron kang oras, pwede bang mamasyal tayo? Ay, pwede po bang mamasyal tayo? So, jika garo to, sampo si masin ka. Unit. Sampo. Yan. No? Ganon din dito sa request. No? For example, kung meron kang oras, please linisin mo yung CR. For example, ganyan. So, jika garo to, so, toire. Suji. Kudasai. So, mga malito lahat, no? Para magiging tama to, tara yung gagamitin mo. No? Yung sa isang klaseng kung dito. Yung reba, iba din yung paliwanag dyan eh. Mali. Use tara form. No? Use tara form. So, yung verb tara, ano yan? Sa lesson 25 yan, pinaka-last. No? Yung reba naman, sa in-4 pa to. Yung ito is lesson 25. Yung reba is sa in-4 yan. Iba yung paliwanag dyan, medyo mahaba din. Pero kung pa rin yung ibig niya sabihin. No? So, yun yung ano, no? Yun yung ibig sabihin dito sa talk. In these cases, the conditional expressions tara is shields of talk. See lesson 25. No? Wala ka naman tanong dito man sa to. Wala na po, sir. Wala. So, dito tayo sa number 4. Noun ga, adjective, tapos verb. Hindi naman po ganito. Saglit na lang kasi hindi ko control yung mousepad. Masyadong basa yung ano ko. Hindi ko nga makontrol. No? Noun ka, adjective, verb. So, yung gamit ng pattern na to, no? When describing a state,
or as seen as it is. The subject is also indicated by ga. When describing a state or a scene. Tapos, the subject is indicated by ga. Yun. So, yung konteksto ng sentence natin dapat pasok dito eh. Kung sino man yung subject doon sa sentence, palaging indicated by ga, no? Indicated siya by ga. So for example, dito muna tayo sa sa state. Yung sa state is yung hindi nakikita, no? Ito. Pero nalalaman mo. For example, uto ga chisai desu. Uto ga chisai desu. Ibig sabihin, mahina daw yung volume. Iba yung sino is nakikita yan eh. No? Sin is yung nakikita. Tapos yung state naman yung kaganyan. Uto ga chisai desu. Mostly hindi siya merong pala dito. Halo, no? Yung nakikita at saka yung hindi nakikita. The light become brighter, no? For example dito, kunubutan no uso to kipuga dimas. Press this button and the ticket will come out. No? Yung sa ito. Lagay natin yung yung sa scene. For example, maganda. Yung mas simpleng example, maganda ang Japan. Nakikita eh, no? So, nihon ga kirei desu. Yun. Dinidescribe mo yung nakikita mo na maganda. No? Kasi describing a scene eh. Dinidescribe mo yung Japan na maganda. So, another sample dito. So, answerable by adjective to, no? Dito sa scene. For example, si Mr. Juan ay pag guwapo, no? Guwapo. So, Juan sang wa sorry. Handsamo desu. Yan. Pero pag yung sinabi mo, Juan sang ga matalino. At saka yung Japan, safe ang Japan. Yung safe ang Japan, hindi naman makikita sa sa visible sa mata, no? Dito siya sa part na to eh. No? Dito siya sa part na to. Safe ang Japan. Hindi mo pwedeng ilagay dito sa scene yung safe ang Japan kasi hindi mo naman siya makikita. Dito naman sa kay Mr. Juan. Matalino si Mr. Juan. Titingnan mo si Mr. Juan. Hindi mo naman makikita sa kanya na matalino siya. No? So bawal siya dito sa scene. Dito siya sa state, no? So nihon ga anzen desu. Yeah. Anzen yung safe, no? Safe. Same. Yung safe, yung safety, ligtas, no? Ligtas ang kasi wala masyadong krimen yung Japan. So, Juan sang wa atamaga i desu. Atamaga. Yan. Yan. An example dito, yung hindi nakikita, malakas ang boses ni Mr.
Tanaka. Malakas ang boses ni Mr. Tanaka. No? Tanaka-san no koi ga oki desu. Yung boses nakikita ba? Hindi naman eh. No? Bawal siya sa scene. Yan. So, an example dito, yung sa scene, malinis ang kwarto ni Kuya. Yan, nakikita talaga yan eh, malinis, no? So, ani, no? Hiyaga. Kirei desu. No? Ani, no? Hiyaga kirei desu. So, yun yung sinasabi dito, no? When describing a state or a scene. Yung ga na yan, no? Yung ga na yan. No? So, kung sino yung subject is indicated by ga. So, may tanong dito, ma'am, sa part na to. Or wala? Isang example pa po sir sa ano, sa state. Sa state, for example, maingay. Maingay ang kapitbahay. Maingay ang kapitbahay. Pero nasa malayo ka, pero alam mo na maingay, pero kahit hindi mo nakikita. No? So, kinjo. Ibig sabihin ng kinjo is kapitbahay. Kinjo ga urusai desu. Urusai is maingay yung urusai, no? So, dito naman sa nakikita, no? For example, ayun, ano yung dito? Ang bahay, salita yung nakikita, no? Masarap, hindi din nakikita yan eh. No? Magaling, hindi din siya. Magaling, hindi, nakikita ba yung magaling? Makikita yan pag naglalaro, no? Magaling si Mr. Joseph magtinis. Kasi nakikita mo na nagtitinis siya. Joseph-san wa tinisu ga juzu desu. Yun. So magaling si Mr. Joseph magtinis. Bakit mo nasabi na nakita mo eh, no? Nakita mo yung galaw niya. Magaling, no? So, ano ba yung tanong dito, ma'am? Sa state or a scene? Wala na po sir. Wala na. So, yun yung ibig sabihin doon. Yung subject is indicated by ga. Tapos dito naman sa number 5, noun, place, o, tapos verb of movement. So, yung emphasize natin dito yung o, no? Particle o. Yung gamit niya, used to denote the place where a person or a thing passes. So, hindi pala lahat ng verb is pwede mong gamitin dito sa part na to. Ano lang, specific verb lang yung pwede mong gamitin. Tarimas, arokimas. Tapos, etc. Kung meron ka
kung meron ka pang makikitang verb na movement, no? Verb of movement. Maliban lang doon sa directional verb, no? Pasok siya dito sa particle, noun, place, o verb. ah Verb tapos verb of movement. For example, dito sa samposimas. So, kuin, o, samposimas. Yung iba nagtataka, bakit hindi siya place of action? Naka-fix kasi yan eh. No? Poino. Kuin, kuin. Kuin, ibig sabihin park. Maglalakad. Maglalakad-lakad muna ako sa park. No? Kuin, ibig sabihin ng kuin is a park. No? So, ano example dito? Basta within the place, no? Within the place. Yung, ano dito? Lunita, pwede rin. Manila Bay. Manila. Symposiumas. Ano po yung symposiumas? Maglalakad. Maglalakad-lakad o something mamamasyal. No? Samposimas. Ibig sabihin, mamamasyal pwede rin eh. Mamamasyal muna. Mamamasyal muna ako sa Manila Bay. No? Yan. Noun place eh. No? Noun place tapos verb na yung binabanggit dyan. No? Yung tatlo. So, sundan mo lang naman yung pattern, no? Lagyan mo lang siya ng place. Dito naman sa watarimas. Ibig sabihin ng watarimas, yung tatawid. For example, tatawid. Tatawirin ko yung tulay. Tatawirin ko yung tulay. Tulay is hashi. Hashi o watarimas. Apparent. So, watarimas yan. No? Ano example dito? Tatawirin. Tatawirin ko yung at tumawid ako dito ng past tense, no? Tumawid. Tumawid si Mr. Ito sa kalsada. So, ito sangwa. Tapos, Mitsi, Ano po yung Mickey? Kalsada. kalsada. Watarimasta. Aparimash. Watarimasta. Yan. Tumawid si Mr. Ito sa kalsada. Ito sangwa. Mitsi o watarimasta. Past tense, no? Tumawid. So, yun yung ano dito, no? Sa watarimas at saka samposimas. Dito naman, arokimas, no? Maglalakad ako. Lalakarin ko yung ano yung lalakarin? Lalakarin ko yung school. Kaya lang dito mostly pag sa arokimas, no? Pagdating sa arokimas is hindi mo masusundan yung pattern eh, no? Ito yung sa arokimas, no? Kusatin o migi magarimas. Hindi mo masusundan yung arokimas. Hindi mo makukopya, no? Ibig sabihin ng I turn to the right at the intersection, yung paglalakad, yung konteksto lang yung kinuha, no? Kusatin, o migi magarimas. Ibig sabihin, liliko ako sa kanan pagdating sa
intersection. Wala kang makikitang arukimas. Yung kinuha lang ko teksto. Kasi yung liliko ako sa kanan pagdating sa intersection, ibig sabihin yan, paglalakad, naglalakad, no? Ito, liliko ako sa kanan pagdating sa intersection, ibig sabihin ng salita na yan, yung sentence na yan, naglalakad siya, no? Yan. Hindi nababanggit yung arukimas dito eh. No? So, parang ganito lang din. Pagdating ko sa traffic light. Pagdating ko sa traffic light. Okay? Kakaliwa ako. Wala yung salitang maglalakad pero konteksto ng sentence niya is naglalakad, no? So, singgo. At singgo ni trete. Ano po yung single? Singgo, Trap. traffic lights. Ay. Tapos yung nitrate, pagdating ko. No? Singgo nitrate. Pagdating ko sa traffic lights. Tapos, hidari magarimas. Ibig sabihin, ay liliko ako sa kaliwa. No? O kakaliwa ako. No? So, yun yung ibig sabihin dito sa arukimas. No? Wala po sa hindi siya gagamitan ng po. Yes, ay, sorry. Nakalimutan nyo, no? Mali yata yung particle ko dito. Nakalimutan na ni ko yata. Singgo o trete. Dito eh. Hindi po. Tapos nilagyan ko ng ito Hindi po din. Ha? Yung trete is pagdating. Kaya lang yung example dito, optional na kasi yung trete, no? Yung pagdating ko. Ibig sabihin ng trete is yung salitang kimas. Naka-T-form, no? Trete. Since andun na obvious na sa salita na pagdating niya sa traffic lights is liliko siya, no? Obvious na eh, kahit wala yan, maintindihan siya. Shingo o hidari magarimas. No? Chite, tapos hidari magarimas. Ay, hindi lang nilagyan ng chite dito, no? Sa atin, no, umigi magarimas. Diretso na eh. No? Nakalimutan na, mali pala yung particles ko doon. Last example dito. Sa o. Ano pa yung dito? Pagdating ko sa dalit lang. Intersection. Yung magandang example dito. Pagdating ko sa bahay, pagdating ko sa hospital, for example, view in. To view in, tapos masugo ikimas. So, view in o masugo ikimas. Ibig sabihin, pagdating ko sa hospital ay didiretso lang yung lakad ko. O didiretso lang lang ako. O pwede rin pagdating ko sa hospital ay didiretso lang ako ng lakad, o pwede rin, para pangit yata na sample to, no? Pwede rin palitan na lang to. Nakaganito siya. So, view in tapos hidari at saka migi lang kasi yung options no? Hidari at saka migi lang talaga, no? Migi magarimas. Pag migi or hidari, bawal yung ikimas. Pag masugo, straight lang, may ikimas, no? Magarimas.
So, biyuin o mige magarimas. Ibig sabihin, pagdating ko sa ospital ay liliko ako sa kanan. Pagdating ko sa ospital ay liliko ako sa kanan. No? Wala yung salitang arogimas pero yun yung thoughts ng sentence. Naglalakad. No? So may tanong pa dito ma'am sa part na to. Sa Wala noun nga po, ito, sir. wala na. Pero mas maintindihan naman natin to na ano lang natin yung paliwanag, i-review saglit. Yung assignment natin dito, paliwanag ko lang kung paano sagutan. So dito is lang, naka-plain form lang yung verb, no? Nakatuki yan lahat eh, no? I-plain form mo lang yung verb or adjective. Kasama yung adjective at yung noun. So ganun din dito, no? Same lang din dito. No? Yung number 1 po, so meron din, gagawin din pong ano yun. Yung Adjective na adjective. yung dito, Opo. pagka adjective, tatanggalin lang yung des. Pag na-adjective, yung na, before magtuki. Pag noun naman, may no. No? Dito is iba eh. No? Kasi puro verb to. I-plain form mo lang siya. Plain form din po. Plain form, no? Plain form din siya. Tapos dito naman sa number 3, munday sang dictionary form, no? Wala kang ibang pwedeng paggamitan ng dito, dictionary form lang. Kasi yung to kanina, no? Dictionary form lang yung pwede niyang paggamitan. Dito is pipili ka lang doon sa tatlo. Gamit ka lang ng dictionary dito. Dito naman, ipaliwanag mo yung nasa drawing. For example, so sa jowa, so ginukado. Wait ako, sir. Ha? Mag-log po sa, yung sa number 4 po, sige po na ano. Ito to. Opo. Mamimili. Ito. Pipili ka lang ng tamang sagot dito sa tatlo. Ito, yung naka-bracket. Napapansin mo to? Yung ganito? Opo, opo. Yan. Pipili ka lang dyan sa tatlo na yan. So sa isang sa isang numbers sa isang number merong dalawa, no? Yan. Dalawang bracket. Ibig sabihin dalawa yung sasagutan mo, no? Yan. Pagdating dito, meron din dito, no? Dalawa pala 'to lahat eh. Yung number 1, yun lang yung pala yung isa, no? Yung the rest is tigdadalawa na. No? So kaya 7 siya. So, may tanong pa dito, ma'am, sa number 4? Wala na po. Wala na. Tapos dito naman sa number 5, siya sa jowa, ginukado. O, ito yung no? Salitang. Susadyo. Parking lot. Parking lot dito. Ito yata yung tinutukoy na parking lot. Oh. Yeah. Parking lot. Ipaliwanag mo lang siya kung saan yung parking lot. No? Kung ano yung tinutukoy niya dito. Yung nakalagay, ipaliwanag mo siya. No? So, sa tsujuwa, tsuginukado, migi magate. Migi magate. Tapos, nidyo mitoruguray, ikoto, hidari ni arimas. So, kopyahin mo lang yung no? Yung sentence na yan. I-edit mo lang siya. Ito yung hinahanap eh. Yung parking lot na ito. Yung parking lot daw, yung tsugino kado. Yung kado, pangalawang kanto. No? Tapos, migi magate, yan liliko ka sa kanan. Tapos, at 20 meters, about 20 meters, maglalakad ka, yung sa gitna, about 20 meters yan eh. Tapos, hidari ni arimas. Left side, ito yun. Left side. Ito right side to. No? So, ipapaliwanag mo lang siya kung saan yung Yubin Kyoko. Ito yung Yubin Kyoko. No?
Tapos, apurugin ko. Saan yung apurugin ko? Andito. No? Ipapaliwanag mo siya mula dito. Tapos, yung Yamato Bichuchukang, so andun. No? Andun yung ano, yung Yamato Bichuchukang. So, giyahin mo lang naman yung sentence na yan. Ano lang, paki-edit lang yan. May mabago lang konti. Tapos dito naman sa 6, Usaki o Nomoto Atamaga Itako Narimasu. Pag ano daw, pag umiinom daw siya ng alak, ay sumasakit daw yung ulo niya. Sumasakit daw yung ulo. Yun nangyari kasi palagi na niya nararanasan. No? So, ganun din dito. No? Ano yung pangyayari na magiging masaya? Magibasa lang dito sa 1 to 6. Dito naman sa 7, Nihongo Miku Sorotoki, Ji so tsukaimasu ka? Ibig sabihin, sa tuwing nag-aaral ka daw ng Nihongo, gumagamit ka ba daw ng dictionary? Nibang, Nihongo kurotoki, dari to kimasta ka? Ibig sabihin, sino yung kasama mo nung nakarating ka sa Japan? So, usang bang, chokarita toki, do si ka? Ano yung gagawin mo pag napapagod ka? No? So, yun yung ano dito, ma'am, no? Ibig sabihin sa 23, kung paano siya sagutan.